Okay, may lumabas ngayon na survey mga sangkay. Tingnan po natin kasi mukhang naninilikado dito si VP Sara. So magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Ito, pag-usapan lamang po natin saglit. Kasi lumabas po itong survey ngayon na kung saan nagdidiin po kay VP Sara. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, ngayon din. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook. Okay, ito mga sangkay kasi ang survey. Ayan. Vice President Sara Duterte must address the impeachment charges to be able to answer all allegations pertaining to the corruption charges filed against her. Ito po yung survey. Agree ka ba na dapat ma-address ang impeachment charges para mapanagot o masagot ang lahat ng mga alegasyon patungkol po sa corruption ng mga isinampa sa kanya? Ngayon, ito yung sagot. No answer, 6%. Teka, kanino magaling to? Ito pala ay galing sa social weather stations, SWS survey. So dito, makikita natin no answer 6%. Strongly disagree 9%. Yung ayaw na ayaw po sa impeachment. Somewhat disagree 6%. Undecided 13%. Somewhat agree, 17%. Disagree, nasa 15%. Ngayon, ito. Ito ang matindi. Strongly agree. Yung naniniwala na dapat ma-impeach si VP Sara ay 54%. Mataas. Ang taas nga nito somewhat agree, 17%. Ang decided, 13%. So, 54%. So, alam niyo bakit medyo bad news to? Kasi nga po, magdedesisyon ang Kamara. Kung iaakyat na ba yan doon sa Senado. So, magiging basihan nila itong survey, kung itutuloy nila o hindi. Kasi, syempre, yung mga yan, kahit ganyan yan, tinitingnan pa rin nila yung kagustuhan ng taong bayan. So, delikado dito si VP Sara, yan, no? Ito yung survey. Kaya nga sabi dito, mga sangkay, ito, tingnan po natin. Are Filipinos slowly becoming politically mature? The latest SWS survey shows a political maturing Filipino electorate. Voters prioritize concrete governance outcomes, jobs, food, security, healthcare, and price stability over personality-driven politics. O, ayan, mga sangkay. Ito yung gusto nilang patutukan, no? Jobs, food security, and health, top voters preferred advocacies of candidates. So dito, gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Marami ang gusto. Kasi, hindi para idiin siya, kundi para lang malaman kung ano nga ba talaga yung totoo. Kasi, halimbawa na lang, manalo si VP Sara dito.
lumabas ang totoo na walang saysay yung mga aligasyon. Eh di ayos. Absuelto siya. 'Di ba? Ganun lamang po mangyayari dyan. Absuelto si VP Sara. Pero ang bad news, kung madiin siya, mapatunayan na may katotohanan yung mga aligasyon. Kasi kumbaga, itong mga nag-yes, strongly agree, gusto nilang ma-impeach si VP Sara para ma-clear ang lahat. Kumbaga, mapatunayan ni VP Sara na wala siyang kasalanan at yun ang magiging dahilan para sa kanila para bumoto kay VP Sara. Yun mga sangkay. At eto, tingnan po ninyo ang balita ngayon. Kumpiyansa si Manila Congressman Benny Abante na aabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya, kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Confident si Manila Congressman Benny Abante na at least 1/3 ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Grabe, no? At least 105 lang na kongresista ang pipirma sa impeachment ni Sara. Ayun na. Direkta na yun sa Senado. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last year ang posibleng pumirma ngayon, 105 congressmen lang daw ang kailangan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Yung unang-una, Marichu, yung unang-unang impeachment Two-thirds. complaint namin, more than 250 ang Yes, pumirma. kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. It only takes 105 of the 311 congressmen to... At 311 na lang kayo ngayon? yes, 311. Dating 317, namatay si Congressman ako, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, napalitan. Edvic Yap, nag-resign. O nag-resign. Oo. So 311 na lang kayo. 311. Wala makukuha doon ni BP na ano. I mean, 105 congressman. 105? Kaya yan. Matatanda ang isa si Abante sa mga nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Abante, dapat harapin ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang termino. Tiwala rin siya na matibay na witness ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Basta raw ay hindi ito bigla-biglang magre-recant ng kanyang statement. Nanindigan si Abante na hindi politika ang rason ng pag-eendorso nila ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara, kundi para aniya sa accountability. Diyos ang witness ko dito. yes. God is my witness. Oy, Is Baptist to hold pastor her siya. accountable. Okay. It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the The good Quadco. government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running. If ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang-unang purpose ko dyan is for her to be accountable to the people. Because, look, hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 as Vice President. It's not the 2028 running for the President. Pero sagot ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc, But Kung Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. sa kasalukuyan, hindi pa raw confident si Abante na makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang pagpapatanggal kay VP Sara sa pwesto sakaling umakyat ito sa impeachment court. Pero paninindigan niya, gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato sa pagtutok sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Abante, hindi rin daw matatakot ng announcement ng bise na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga kongresista para hindi suportahan ang mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa Okay, so yan, mga sangkay, mukhang dediretso daw po sa Senado.
Ang problema pa doon, mga sangkay, kasi syempre kapag ka nakita na po yung mga ebidensya, kung mayroon mga ebidensya, kahit pa sabihin pa po natin na may kakampi doon sa loob, kung makikita po talaga ng mga Pilipino yung ebidensya, may pagbabago sa desisyon yan kahit kapadidias na politiko. Pero yun na nga, ang gustong mangyari ng mga Pilipino, ayan po, 54% nag-a-agree na ma-impeach si VP Sara. Anong opinion nyo dyan? Mga sangkay, comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.